What's up mga kaguro at mga mag-aral? Pumuli ang inyong online teacher, Sir Franco, para sa panibagong aralin sa General Science. Narito tayo sa Lesson 2 para sa Quarter 4. Ating topic ay Greenhouse Effect and Earth's Temperature. Why Earth is warm enough for life and when it becomes too hot. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalagang proseso sa ating planeta, ang greenhouse effect. Ito ang dahilan kung bakit hindi sobrang lamig ng Earth. Pero ito rin ang dahilan kung bakit nagiging delikato ang sobrang init kapag dumadami ang greenhouse gas. Ang lesson na ito ay tutulong sa atin na maunawaan kung paano gumagana ang init sa Earth at kung paano tayo makakatulong sa pagprotekta ng ating planeta. Pagkatapos ng lesson na ito, inaasahan na kaya ninyong ipaliwanag kung ano ang greenhouse effect, paano ito tumutulong sa buhay sa Earth, paano ito maipapakita gamit ang isang terrarium experiment, at bakit nagiging problema kapag sobra ang greenhouse gases sa atmosfera natin. Think about this. Why isn't Earth as cold as space even though we are far from the sun? Ang space ay sobrang lamig, halos minus 270 degrees Celsius. Pero ang Earth ay sakto lang ang temperatura para sa buhay. Bakit kaya? Ano ang pumipigil sa init na maagad na mawala sa Earth? Ito ang tanong na sasagutin natin sa lesson na ito. Bago simulan ang lesson na ito, maaaring ito isagawa ng mga teachers sa kanilang classroom, terrarium simulation activity. Gagawa ang mga estudyante ng simpleng experiment para maipakita ang greenhouse effect. Sa closed terrarium, makikita ninyo kung paano naiipon ang init sa loob katulad ng nangyayari sa Earth. Ihambing ito sa isang open container at obserbahan kung alin ang mas mahinit at kung bakit. Let's proceed to our discussion, greenhouse effect and the process of its formation. Ano nga ba muna ang greenhouse effect? The greenhouse effect is a natural process where gases in Earth's atmosphere trap heat, keeping the planet warm enough to support life. Ang greenhouse effect ay isang natural na proseso kung saan ang ilang gas sa atmosfera tulad ng carbon dioxide at water vapor ay humahawak ng init. Kung wala ito, magiging sobrang lamig ang Earth at hindi makakasuporta sa buhay. May 5 pangunahing hakbang ang greenhouse effect. Una, dumarating ang sikat ng araw or sunlight reaches the Earth. Pangalawa, inaabsorb ng Earth ang enerhiya. Pangatlo, ang greenhouse gases ay umahawak ng init. Pang-apat, mainit na nakakatakas pero may naiiwan. At pang-5, dahil dito, nananatiling stable ang temperatura ng Earth. Ganyan lang kasimple ang steps ng greenhouse effect formation. Ngunit mas laliman pa natin kung ano nga ba ang nangyayari sa greenhouse effect. First, we have here the sunlight arrival zone. Ang sikat ng araw ay pumapasok sa Earth bilang shortwave radiation. Hindi ito hinaharangan ng atmosfera. Dumadaan ito papunta sa ibabaw ng mundo. At ito nga ang sunlight arrival zone. Kapag tinamaan ng sikat ng araw ang lupa at tubig, inaabsorb nila ang enerhiya at pagkatapos ay ibinabalik ito bilang infrared radiation o init. At ito ay nangyayari sa Earth's surface. Ang mga greenhouse gases tulad ng carbon dioxide, methane at water vapor ay humahawak sa init at ibinabalik ito pabalik sa Earth sa halip na hayaang tuluyang makatakas sa space. At ito ay nangyayari sa atmosphere natin. Pero hindi lahat ng init na naiipon. May bahagi na nakakatakas sa space. Ngunit dahil sa greenhouse gases, malaking porsyento ng init ang nananatili sa ating atmosphere. Ang prosesong ito ang dahilan kung bakit sakto lang ang init ng Earth, hindi sobrang lamig at hindi sobrang init. Ito ang tinatawag nating thermal regulation. Pero may benefits and disadvantages ang proseso ng greenhouse effect. Dahil sa greenhouse effect, nagkakaroon tayo ng liquid water, tumutubo ang mga halaman at nabubuhay ang mga hayop. Kung wala ito, magiging parang Mars na ang ating Earth, malamig at halos walang buhay. Pero malaking hamon ngayon ang ating nararanasan sapagkat sobra ang nare-release nating greenhouse gases.
Kapag sobra ang greenhouse gases, nagiging enhanced greenhouse effect ito. Ibig sabihin, mas maraming init ang naiipon na nagdudulot ng global warming and in turn magkakaroon ng climate change. Dahil dito, mas malalakas na bagyo at mas madalas na heat waves ang ating mararanasan. Saan nga ba nanggagaling ang mga greenhouse gases na nagtatrap sa init na pumapasok sa Earth? Narito ang common greenhouse gases. Ilan sa pinakakaraniwang greenhouse gases ay ang carbon dioxide, methane, nitrous oxide, water vapor at ozone. Hindi pare-pareho ang lakas nila sa pagtrap ng init. Sa lahat ng mga greenhouse gases na nabanggit, carbon dioxide ang may pinakamalaking ambag sa kabuuang emissions ng mundo, lalo na dahil sa pagsusunog ng fossil fuels. Paano nga ba dumami ang greenhouse gases sa ating atmosphere? Mula nung nagkaroon ng Industrial Revolution o kung saan naimbento ang paggamit ng steams, ng engines, ng electricity, ng oil, at ngayon nga ng AI. Mabilis na tumaas ang greenhouse gas emissions dahil sa paggamit ng coal, oil at gas, pati na rin sa paglaki ng industriya at transportation. Ang mga gawain ng tao tulad ng pagsusunog ng fossil fuels, pagpuputol ng puno, pagpapalaki ng baka at maling pagmamahala ng basura ay nagpapataas ng greenhouse effect or dahil dumadami dito ang greenhouse gases sa atmosphere natin. Meron tayong tinatawag na global warming potential or GWP. Hindi pare-pareho ang lakas ng greenhouse gases. Halimbawa, ang methane ay humahawak ng init na halos 25 times na mas malakas kaysa sa carbon dioxide at ang nitrous oxide ay 300 times na mas malakas. Yan ang tinatawag nating global warming potential o ang potential ng mga greenhouse gas na maka-epekto o makadulot ng global warming. Bakit kailangan nating pigilan ang paglaganap ng mga greenhouse gases? Mas agresibo dapat nating kailangang mabawasan ang ilang gases dahil mas matagal silang nananatili sa atmosphere at mas malakas ang kanilang epekto sa pag-init ng mundo. Ang sektor ng enerhiya at transportation ang isa sa pinakamalaking pinanggagalingan ng greenhouse gases, lalo na mula sa sasakyan, eroplano at planta ng kuryente. Ang agrikultura, lalo na ang livestock, ay naglalabas ng methane. Ang paggamit ng kemikal na pataba ay naglalabas din ng nitrous oxide. Ang mga tambakan ng basura ay naglalabas ng methane. Ang sobrang konsumo at single-use products ay nagpapataas naman ng basura at emissions. Pag kulang ang puno at parke sa lungsod, mas mainit ang paligid at mas kaunti ang carbon dioxide na nasisipsip ng mga puno o ng ating kalikasan. Kaya mas lalong dumadami ito. Ano ang ugnayan ngayon ng greenhouse effect at ng climate? Medyo natuklasan na natin ito sa mga unang slides pero masaliman pa natin ang pagpapaliwanag. Kapag umiinit ang karagatan dahil sa greenhouse effect, mas maraming energy ang nabibigay sa bagyo. Kaya mas nagiging malakas at mas papanira ang mga typhoon na ating nararanasan. Ang mainit na tubig sa dagat ay parang gasolina ng bagyo. Habang mas mainit ang dagat, mas lumalakas ang bagyo dahil mas maraming evaporation ang nagaganap at mas favorable ang condition na ito para sa cloud formation. Dahil dito, mas maraming ulan ang dala nito. Dahil sa greenhouse effect, mas maraming init ang naiipon sa atmosphere at sa ating mga karagatan, kaya patuloy na tumataas ang temperatura ng ating dagat. Pero marami namang magagawa ang komunidad upang mabawasan ang greenhouse gases, katulad ng paggamit ng renewable energy, pagtitipid ng kuryente, pagtatanim ng puno, at pagbawas ng basura. Mahalaga din ang paggamit ng public transport para hindi masyadong private vehicles ang dumadaan sa ating kalsada. Dumako na tayo sa activities and assessment. First, we have this PhET simulation activity. The greenhouse effect PhET simulation may be accessed through this link shown in the slide.
So guide the students to open the PhET simulation on their devices. If devices are not available or limited, project the simulation and explore it as a class. In pairs, let the students take note and observe how sunlight enters the Earth's atmosphere and how heat interacts with greenhouse gases. Compare scenarios with no greenhouse gases, some gases, and more gases. Then, answer the following discussion questions. Sagutin niyo naman ang mga tanong ina upang masukat ang inyong pag-unawa sa greenhouse effect at ang epekto nito sa klima at sa panahon. Bilang extension activity, gumawa ng mini terrarium o infographic na nagpapakita ng greenhouse effect at mga paraan kung paano natin ito mababawasan sa ating tahanan o komunidad. Ngayon naman, mag-reflect tayo. Paano nakakatulong ang pag-unawa sa greenhouse effect upang mas mapaalagaan natin ang ating planeta at mas maging responsable sa ating mga gawain? We do not inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Ang earth ay hindi natin pagmamayari. Ito ay hiniram lamang natin mula sa susunod na henerasyon. Ang bawat kilos natin ngayon ay may epekto sa kinabukasan ng ating planeta. Maraming salamat sa development team ng Lesson Exemplar kung saan ibinasa ang discussion video. Once again, I'm an online teacher, si Franco. Maraming salamat sa inyong panonood.